Yo! It's another day, it's another vlog na naman po tayo. Samahan nyo ako dito sa may Expo 2023 Doha. Samahan nyo ako mamasyal sa loob. Sigurado matutuwa kayo sa mga makikita nyo. Let's go! At ayan, papasok na nga po tayo sa pinaka-entrance ng International Zone. At dito nyo makikita mga iba't ibang preparasyon ng iba't ibang bansa sa buong mundo para ipakita ang kanilang mga kultura. Ang kultura nila noon at ngayon. Halos hindi pa po kompleto ang preparasyon ng International Zone. So tara, samahan nyo lang ako makita yung mga kung ano man na i-prepare nila dito. Mga ilang bansa ay may mga preparation na, at yung iba ongoing construction pa rin yung mga area na pupwestuhan nila. So tara, let's go. So first country, ayan, Azerbaijan. Hindi po ako familiar sa country na yan, pero base sa kausap ko nasa boundary po siya ng China at ng Europe. So enjoy watching na lang kung ano yung naipresenta nila. Alright, ito pinipresenta nila yung mga klase ng mga halaman at bulaklak na nabubuhay sa kanilang bansa, at maging kahayupan yan, katulad ng sheep. At sa mga frame yan, nakadisplay yung mga magandang ng lugar na pwede niyong puntahan. At ito naman yung mga sinaunang kasuotan ng mga kababaihan. Ayan, traditional women's dress. Ganda, no? At yung susunod na makita nyo ay yung isang bato na inukitan daw na kanilang mga nuno kung ano-anong pinag-drawing dyan. Ayan po yung pinaka-description. Petroglyph, copy pictures at blah blah blah. Alright. And then yung mga kung ano-ano man yan, gamit nila sa mga musika. At hindi ako familiar. Ayan, enjoy nyo lang po yung nakikita nyo. Alright. At yan, makita nyo sa video yung mga bulubundukin na may snow. Ang ganda ng view. At yan, yung mga tourist attraction ng kanilang bansa. Napakaganda. Europe po talaga. Yan, nasa boundary siya ng China. At yan, yung kasautan ng mga kalalakihan. Ewan ko lang po kung susuot pa rin lang ngayon yan, pero ayan daw po mga sinaunang kasuotan nila ng kalalakihan. Alright, dito yung makikita nyo yung map kung saan po yung bansa na yan. Okay, so tapos na po tayo yan. Tutungo na tayo sa susunod na ating pupuntahang bansa. Right. Itong susunod naman na makikita nyo ay ang Turkey. Napaka yaman ng kultura ng Turkey. Tara, pasukan natin yung preparation na ginawa ng Turkey. So makita nyo yung kung gaano kaprogreso ang bansang ito. Ayan, pinapakita nila dito yung mga sample ng kanilang mga pananim. Mga plastic lang po yan, pero ayan, katulad ng sunflower. Mayaman ang Turkey sa farming ng sunflower at ang iba't ibang klaseng uri ng halaman at iba't ibang klaseng mga prutas katulad po niyan. Para lang po siyang kay mito na hilaw. And then ito parang bulaklak or parang orchids. At yan, bulak. Mayaman din pala ang Turkey sa pananim na bulak.
At syempre, mayaman din ang Turkey sa pananim na orange kasi malamig din po doon, para part na rin po kasi ng Europe. Yan naman po nakikita nyo ay yan yung mga sinaunang gamit nila sa pagpa-farming. Parang meron din po tayo yan sa Pinas, pero mas mukhang moderno yun sa kanila. Yan naman po, hindi ako sure kung gilingan ba yan o stakan ng mga crops. At may nakakalagay nga, hindi ko mabasa, hindi naman siya naka-translate sa English. O yan naman po, with wooden pillow, una na kahoy. So weird. At yan yung mga tools nila, gawa rin po sa kahoy. Ang galing ano. At ayan, mga picture na lang po yan ng mga sinaunang gamit ng mga taga-Turkey. At sa display na yan, ayan, dyan pinapaliwanag kung kailan yan nakuha, nagsimula, or paano ginagamit, etc. etc. At yan naman pong wooden tools na yan, ginagamit nila sa pagsasala ng mga ilalim nila, para yan po nakadescribe dyan sa picture na yan. Sa part na to, yan, pinapakita na po kung gaano ka-progresibo na ang Turkey sa mga makabagong kagamitan ng mga truck. At yung mga solar panel na yan, gamit na gamit po nila sa kanilang agrikultura. Kaya mayaman po sila sa agrikultura dahil suportado ng gobyerno sa pagpaprovide ng mga makabagong makinarya. At ito namang isang to, ayan, pinapakita yung miniature ng dam nila doon. Alright. Itong isang to parang ano yan, paggawaan o salaan ng gatas, milk roll, parang ice cream, no? At ito naman yan, narita soup. Base po dyan sa nakasulat dyan, isa siyang measuring vehicle. Mukha siyang speedboat, so malamang sa tubig ginagamit yan, pansukat ng lalim kung ano man. At dyan yung mga makita nyo yung farm nila. And then dito naman po sa gazebo na to, yan, yung mga klase ng tanim, katulad yan, ubas po yan, at ito mukhang kamatis, at kung ano-ano pa. So lahat yung pinapakita ng halaman na yan po yung mga nabubuhay at mga crops nila sa pagpo-farming. Alright. Tutungo naman tayo dito sa display na yan, yung magandang tubular type na parang screen na yan, napapanood nyo yung may pinapalabas silang kung ano-ano na parang aquarium, etc. etc. May mga moving object. It's like a wide screen na made of different size of tubular. At yan naman po sa kabila, yan, made of wood naman yung structure na yan. Hindi ko na alam kung ano yung concept or kung ano yung pinagkuhanan nila ng design, but it's really look amazing and interesting. So enjoy lang po kayo sa panonood habang iniikot-ikot ko po itong aking video sa mga makukulay na makikita nyo. Alright, at iyan, napakagandang mga display na parang piyesta, iba't ibang kulay, pero kung nasa malayo ka, may mababasa ka dyang figure or like, siguro nakasulat yan yung Expo 2023. And this truck formation na nakikita nyo ay isang tourist attraction sa, hindi ko lang nabasa kung saan pong bansa yan. At hanapin na lang po natin next time. Hindi ko na po kasi nakita kung saan bansa yung display na yan. At habang naglalakad-lakad po tayo at nag-iikot-ikot, enjoy na lang natin kung ano man yung nakikita natin na mga kulay
ng mga bagay na yan, mga kung ano-ano. At yun, mga ongoing construction pa yun. May Switzerland, hindi pa po tapos yan. So marami pa pong iba na hindi pa po talaga tapos. Later on, siguro after 1 month, 2 months, halos kompleto na po yan. Magdadala po ang iba't ibang bansa ng kanilang mga kultura dito sa Qatar para dito sa Expo 2023 International Zone. Alright, may pinasok po tayo na isang room na prepare yata yan ng Saudi Arabia. Ayan, pinapakita nila dyan yung mga makabagong ng teknolohiya at kung ano-ano pa. At yan, napakaganda po dyan sa loob na yan, para ka nasa outer space. It's a circular room na para circular screen. May makikita ka sa wall, may makikita ka sa ceiling na nag-iiba-iba po ng kulay. Talagang babalik ka po sa pagkabata at may enjoy mo yung ganda ng paligid. Nakita nyo naman, nag-selfie pa ako. Ayan, bawal po kasing tutukan yung mga tao dyan, kaya ako na lang. Ang ganda talaga po dyan sa loob. Ang sarap bumalik sa pagkabata, lalo na pag ganyan makikita nyo na para kang nasa outer space. Alright, what a beautiful scene. Alright, okay, next bisitahin naman natin itong prepare ng UAE. Ayan, parang mga puzzle room or parang maze. Ayan, so pasukin po natin yan po ang plug ng UAE. Okay, so ikot-ikot muna po tayo and then here we go. Pasukin po natin kung ano ang meron dito sa hinanda ng UAE. At winelcome nga po tayo ng isang magandang binibini, kaso nakakahiya pong kausapin dahil nakaabaya, bawal po. So enjoy nyo na lang po kung ano po yung mga nakikita nyo. Hirap din po kasi ako mag-explain kasi sila lang halos na nakakaalam ng mga pinipresenta nilang yan. But it looks really interesting, pero napakahirap pong ipaliwanag isa-isa. Nakaka-enjoy lang talaga siyang titigan, pagmasdan, at ma-miss ka rin sa kanilang mga
yung mga nakaraan, yung past, your culture, at yan, yung mga taong yan yung mga nakatuklas na nag-imbento ng mga bagay na nagpaunlad sa bansang UAE. Diyan nakasulat yung mga naging contribution nila sa bansang ito. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Tara, lakad-lakad tuloy tayo, ikot-ikot, at i-enjoy ang mga nakikita nating magandang tanawin. Ayan, ang galing po tayo sa UAE. At ito naman pong isang to, it's like a magical place na may twirl or whatever ang bang tawag dyan. But it's really good, amazing, Instagrammable ang area niya, looks niya. Pag nagpa-picture ka, kita mo ang dami nagpa-picture. So wow, it's really just simple wow. At ito naman po nakikita nyo, I think this is yung representa ng Qatar. So ito yung pinaka base ng Qatar, para yan, napakita niya sa inyo how beautiful is ang host country. I mean yung preparation ng host country. Yan, meron pa po yung paakyat para magkaroon kayo ng pagkakataon na makita 360 or pinaka-overlooking ng industrial zone. At yung pinunta natin kanina, I think it's also a preparation from Qatar. Alright. Alright, so may pinasok na naman po tayong isang room na kung saan makikita natin ang mga GCC leaders, current leaders, ayan, na mga hari ng Middle East. Dito pinapakita nila yung modern technology, future plans para sa ikabubuti ng ating ng GCC. Marami silang plano para baba yung mga pollution, or ayan, mas concerned sila kung paano magiging green ang desierto at makagamit sila ng makabagong enerhiya na hindi magko-consume ng mga fuel or ng gas. So ito yung plano nila in the future, your future generation. And now, andito naman tayo sa part ng Oman. Ito ang kanilang presentation ng Oman. Ang Oman ay hindi kasing progresibo ng ang UAE or ng Qatar. At dito parang isa sa mga parang provincial type ng GCC. Mas marami kayong makikita ang mga bundok
at malawak na disyerto. Ilan lang po sa part ng Oman ang medyo progresibo. So kung gusto nyong makakita ng mas provincial type, pumunta kayo sa Oman. So hanggang dito na lang po muna uli. Kita-kits na lang sa susunod ko pa mga video. So abangan nyo na lang po ang susunod kong upload. See you next time. Bye bye. Good night everyone.